Magandang araw po. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ariana. Bali ay ikukuwento ko lang ang ipinamanang baul o lakasa sa pamilya namin. Hindi ko po alam kung meron na ring ibang naka-experience nito. Bali, ang baul po na ito ay pinagsalina na namin. Binigay po ito ng mama ng lola ko noon sa kanya. Hindi ko alam kung may sumpa po ba ito. Pero kasi noong napunta kay lola ang baul, namatay siya. Ang akala lang namin coincidence. Kaya kinuha siya ng tito ko. Siya nga po pala. 5 pong magkakapatid sila mama. Balik po tayo sa kwento. Kinuha po ng tito ko ang baul para daw paglagyan ng mga gamit. Tapos, siguro mga 1 taon lang nang kunin niya yon ay namatay siya. Inatake po ng high blood. Hindi pa po kami nag-iisip ng kung ano-ano nun. Kasi akala talaga namin namatay lang siya sa high blood. Sumunod, kinuha naman ng isang tita ko yon. At doon na may lumitaw na kwento-kwento. Ang sabi ng mga anak niya, nagbubukas daw ang baul mag-isa. O di naman kaya may kumakalabog sa loob. Sa tuwing titignan nila, ay may mga daga raw sa loob nun. Nagtaka kami. Kasi nakasarado yung baul. So paano naman mabubuksan ng daga at makakapasok sa loob? Gayong may pagkamabigat yon. Hindi naman po ako naniniwala sa mga kwento-kwento nila. Kasi kilala ko po ang ugali ng mga pinsan ko. Na kung minsan ay hilig nilang gumawa ng kwento. Mga bandang hapon nun, nang dumayo ako sa bahay nila para maglaro. Tanda ko, ang laro namin nun ay tagu-taguan. Habang naglalaro kami, nahanap na kaming lahat, maliban sa isang pinsan ko. Nasuyod naman na namin ang buong bahay, pero hindi namin siya makita. Hanggang sa naisip namin yung baul. Malaki po kasi yun na kwadrado. Sakto ang isang bata ron. Pagtaas namin, ay wala naman kaming nakita doon. Minsan kasi sa tuwing naglalaro kami, ay doon kami nagtatago. So lumabas po kami para hanapin siya. Magagabi na rin kasi at kailangan na naming umuwi. Hanggang sa bigla, may kumalabog sa loob. Nang tinignan namin kung ano yon, ay mula sa loob ng lakasan ng gagaling. Nang itaas namin, ay doon ko lang nakita ang pinsan ko na humahangos at umiiyak na. Pawis na pawis. Agad siyang lumabas sa loob ng baul. Tapos, para siyang natatakot. Umiiyak niyang kinuwento sa amin na kanina pa raw ito nagtatago sa lakasa. Nagtaka nga siya kasi nung itaas namin ang baul, ay naroon siya. Pero animo hindi namin nakikita. Nagsasalita pang araw ito, pero parang hindi rin namin naririnig. Hanggang sa nang isara namin ang baul, may nakita raw siyang figura. May kaunting siwang po kasi ang lakasa, kaya medyo makikita kung may naglalakad. Nakita niya raw ang nakaputi. Lumalapit. Tapos, bigla dinaganan niya yung pintuan ng baul. Tinutulak niya raw yun pero hindi niya raw matulak. Nakikita niya raw na tao yun at naisip na baka isa sa amin. Kasi yung paa ay gumagalaw-galaw pa. Tapos parang sinisipa yung baul. Doon na raw siya umiyak ng umiyak. At pinagsisipa ang baul. Yun pala yung time na naririnig naming may kumakalabog sa loob. Umalis po kami agad nun kasama siya. Kasi wala kaming kasama. Wala naman sila tita nun. Hindi na namin kinuwento kila mama. Yung ibang pinsan ko ay kinuwento ang nangyari. Pero hindi rin daw naniwala sila tita. Gawa-gawa lang daw namin yon. Siguro hindi sila naniwala sa amin. Kasi bata pa kami nun. Sumunod, Sir Van. Namatay na naman ang tita ko. Ilang araw lang. Nang puntahan namin siya, wala na yung kamay niya. Nakakurba tapos nakamulat ang mata niya. Ang sabi ng ibang pinsan ko, may nakikita raw siya sa baul bago siya nawalan ng hininga. Hindi ko alam pero sa itsura niya
ay para siyang nagulat bago mamatay. Tuloy may mga haka-haka nang lumalabas na posibleng may sumpa ang baul na yon. Kasi nang napunta sa lola ko, namatay siya. Nang napunta sa tito ko, patay na naman. Tapos, sumunod na naman si tita. Halos kung kanino napunta ang baul sa mga kapatid ni mama, ay namamatay. Yung kapatid na lang ni mama na PWD at siya ang natitira. Ang sabi pa nila, ay may palatandaan na raw talaga na may kukunin na namang buhay ang baul. Dahil parang tumutunog-tunog daw yon. At ilang buwan lang o araw, doon na rin mamamatay ang isa sa taong gumagamit nun. So yung baul ay nasa isang pinsan ngayon nila mama. Hindi naman po siya namatay, Sir Van. Kaso ay may napapansin daw siya. Kwento niya, lasing daw siya noon. Pag uwi niya sa bahay niya, may nakita raw itong babaeng nakatayo patalikod. Nakayuko, mahaba raw ang buhok. Tapos, yung damit puti. Hindi naman daw siya nag-isip ng kung ano-ano. Kasi siguro dahil na rin daw sa kalasingan niya. Dumiretso daw siya sa higaan niya at natulog na. Ang kaso hindi raw siya pinatahimik ng babaeng yon. Iyak daw ito ng iyak ng sobrang lakas. Sinigawan niya raw ito pero hindi tumitigil. Pagtingin niya raw sa baul ay wala na ang babae ron. Ang kaso, yung iyak parang doon nanggagaling. Ang ginawa niya ay bumaba raw siya at pinakinggan ng maigi kung saan niya naririnig ang umiiyak. Pero doon naman daw talaga mismo sa baul. Pagbukas niya, wala raw itong nakitang kakaiba. Pero parang mas lalong lumakas lang daw ang iyak ng buksan niya. Sa takot niya ay tumakbo siya papunta sa bahay nun at doon siya natulog. Doon ko rin po nalaman ang ikwento niya yun kila mama. Parang nga siyang nahimasmasan nun kahit na kakatapos lang naman nilang mag-inom bago siya umuwi. Ang baul po na yon ay naroon pa rin sa bahay ng pinsan ni mama. Naiisip nga ni mama na kunin yon kasi gagamitin niya raw. Pero pinagalitan siya ng papa ko. Ang sabi niya, imbis na buhay pa raw si mama, ay maaga na siyang mamamatay once na kinuha niya ang baul. Yung kapatid ko pong lalaki ay nagkasakit din matapos laruin yon. Pinaalbularyo namin siya. Tapos ang sabi ng albularyo ay may nananahan umanong kaluluwa talaga at nangunguha ng buhay. Binigyan niya kami ng isang papel. Tapos may sinulat-sulat siya ron. Ang sabi niya ay ilagay na lang daw namin sa bukana ng baul para hindi makapaminsala ang kaluluwang yon. Itago rin daw namin para wala nang mangialam pa kasi baka may matipuhan na naman siyang parte ng pamilya namin at kunin niya. Sa ngayon ang baul nakatago lang sa bahay ng pinsan ni mama. Nilagyan niya rin po pala ito ng kandado at magmula naman noon ay parang naputol ang sumpa. Hindi naman po namatay ang tito ko. Magandang hapon, Sir Van. Ako nga po pala si Angeline. Gusto ko lang pong ilahad ang pagiging gahama ng isang miyembro ng pamilya namin nung may ipinamana ang lolo ko. Nagsimula yon nang maospital ang lolo ko. Hindi ko na po babanggitin ang dahilan kung bakit. Kami lang nun ang nagbabantay ni mama kay lolo sa ospital. Dahil nga sa yung ibang kapatid ni mama ay wala namang pakialam kay lolo. Ni hindi man lang nila maisipang kamustahin sa ilang araw na pamamalagi namin sa ospital. Kinausap no ng lolo ko si mama at sabi niya bilang kapalit daw ng pagbabantay namin sa kanya ay ibibigay niya raw kay mama ang lupa ni lolo. Tumanggi agad nun si mama, Sir Van. Dahil nga sa alam niya raw ang ugali ng mga kapatid niya, lalong-lalo na si Tio Arman, ang nakatatandang kapatid ni mama na isa ring naghahangad sa lupain ni lolo. Ang sabi lang ni lolo noon ay wag daw yun isipin ni mama at si lolo na ang bahalang makipag-usap kay Tio sa oras na gumaling siya at makalabas kami ng ospital.
Sa madaling araw din ng araw kung kailan yun sinabi ni Lolo, ay nawalan na siya ng buhay. Mapayapa siyang namatay, Sir Van, sa kabila ng sakit niya. Nakapagpaalam din siya kay Mama at may kaunting bahid pa ng ngiti sa labi niya. Hindi kami tinulungan ng mga kapatid ni Mama sa paglalakad ng death certificate niya at pagdala namin sa morgue. Hindi rin naman nakapag-aral si Mama at ako naman ay hindi pa alam ang pasikot-sikot ng mga papeles. Tinatawagan ko nun ng ibang kapatid ni Mama. Pero kung hindi naman nila ako pinapatayan ng tawag, ay sinasabi nilang busy daw sila at kaya na namin yon. Pag-uwi namin, ay idediretso sana namin ang labi ni Lolo sa bahay ni Tio Arman dahil doon may malaking espasyo para sa mga bisita. Pero pagdating namin doon, ay walang katao-tao. Hanggang sa may isang taong lumapit sa amin. Yung kapitbahay lang naman ni Tio. At sinabi na doon daw sa bahay namin sila nagpagawa ng damara at doon daw magaganap ang burol. Agad kaming umuwi noon, Sir Van. At pagdating namin sa bahay, ay naabutan na nga namin ng ibang kapatid ni Mama at maging si Tio Arman. Marami na ring taong nagsusugal noon. Saka yung isang kapatid ni Mama ay nanghihingi ng tong. Nagalit ang mama ko noon sa nakita. Pero kahit ganon, ay kinausap niya ng masinsinan at kalmado ang Tio Arman. Ang akala kasi namin ay sa bahay nila Tio Arman magaganap ang burol. Dahil nga mas malaki ang bahay nila kesa sa bahay namin. Pero hindi pala. Dahil sa bahay pala namin magaganap ang lamay. Ang sabi ni Tio Arman noon ay halos lahat daw ng kapatid nila ni Mama ay ayaw na sa bahay nila maganap ang burol dahil sa ayaw nilang madapuan ng malas. Si Mama ang halos sumagot sa mga nagastos simula sa burol hanggang sa libing ni Lolo. Umutang pa puno ng mama ko, Sir Van. Sinaway ko siya kasi sabi ko na kung bakit sa kanya halos lahat ang gastos, gayong may kaya naman ng ibang kapatid niya. Ang sabi lang ni Mama noon ay hayaan ko na raw dahil meron naman ng lupang pinamana ni Lolo sa kanya. At yun ang pangtutubos ni Mama sa mga naging utang niya. Isasangla niya raw muna ang lupa para sa first cropping at saka kukunin. Yung pera daw na pambabayad ng sasangla ay yun na ang gagamitin ni Mama pambayad sa mga nagastos niya sa pagkamatay ni Lolo. Isa pa raw ay nahihiya daw siya sa mga kapatid niya dahil baka may masabi na naman sila at baka ibaba na naman ang pagtingin nila kay Mama. Masyado po kasing mapagmataas ang mga kapatid ni Mama, Sir Van. Pagkatapos ng ilang araw, nang malaman ni Mama ang tungkol sa plano ni Tio Arman, natatamnan niya ang lupa, ay agad na siyang kinausap ni Mama. Nagalit agad si Tio, Sir Van, at pinamukha pa sa amin na wala raw kaming maipakitang ebidensya o makakapagpatunay man lang na pinamana nga ni Lolo ang lupa kay Mama, lalo na at bunso lang daw siya. Ang paniniwala kasi sa amin, Sir Van, na sa oras na mamatay ang magulang, ay ang unang pamamanahan o kukuha ng ari-arian niya ay ang panganay na anak. Umiyak nun si Mama at nagkaroon sila ng kaunting sagutan ni Tio bago niya kami itaboy na parang aso sa bahay nila. Umalis daw kami at nakakadiri kaming mag-ina. Doon na parang nalugmok ang mama ko, Sir Van. Paano ba naman? Ay nagsimula na siyang singilin ng mga inutangan niya noon. Nagtatrabaho naman siya pero hindi naman sapat ang 350 isang araw. Pambayad sa lahat ng nautangan niya. Lalo at may pangangailangan din naman kami. Sinubukan niyang lumapit sa ibang kapatid niya. Baka sakaling pautangin siya. Pero ang sabi nila ay ginigipit naman daw sila sa pera. May nagpapautang nun kay Mama pero may porsyentuhan. Kaya tinanggihan yun ni Mama. Ilang araw pa ay pansin ko na palaging nananaginip si Mama. O di kaya naman ay binabangungot na siya. Kapag tinatanong ko siya minsan kung ano ang problema niya at umiiyak siya tuwing nagigising, ang sabi lang niya sa akin noon ay napapanaginipan niya raw ang lolo ko na galit kay Tio Arman. Bawiin daw namin ng lupa dahil hindi kanya yon.
Kahit man gusto naming bawiin nun ng lupa, Sir Van, ay wala naman kaming magagawa dahil ilang araw lang magmula nang managinip si Mama ng kung ano-ano ay nalaman na lang naming tinamnan na pala ni Tio Arman ng mais. Ilang araw pa, Sir Van, nabalitaan namin na nababaliw na raw ang Tio Arman at dinala sa ospital. Naghahalusinasyon kasi siya at nakikita niya raw ang lolo ko na sinasakal siya. Kung hindi naman ay kapag daw pupunta siya sa lupa para tignan ng improvement nun, ay nakikita niya raw si lolo na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya at nakatitig dito. Nalaman yun ng mama ko at nalaman din namin na dahil sa komplikasyon ni Tio ay iniwan na siya ng asawa at anak niya dahil sa wala na siyang nabibigay na pera. Kahit hindi nun humihingi si Tio ng tulong, ay agad pumunta ang mama sa ospital para daw siya ang magbantay sa kapatid niya. Sabi ko nun, bakit niya pa gagawin yun? Dahil nga sa inis na inis ako sa ugaling pinakita niya kay mama nun at sa ugaling pagiging gahaman niya. Ang sabi lang nun ni mama ay hayaan ko na raw dahil kapatid niya pa rin naman yon. Pagpunta namin sa ospital ay grabe ang iyak ni Tio. Humingi siya ng pasensya kay mama at binigay niya ang lupang pamana ni lolo sa kanya dahil yun daw ang palaging sinasabi ni lolo sa kanya kaya siya nagpapakita. Pero parang masyadong mabait ata ang mama ko, Sir Van. Dahil ang sabi niya kay Tio na wag daw muna naming isipin yon dahil ang importante ay makalabas siya sa ospital. Unti-unti ay umayos ang Tio ko. Hindi na rin daw niya nakikita si lolo at hindi na rin nagpaparamdam sa kanya. Paglabas namin sa ospital, ay agad na sinagot ni Tio ang lahat ng naging utang ni mama. Yung lupa na may tanim ay binigay na niya sa amin at ituloy na raw namin at kami na ang bahala ron. Unti-unti kaming umangat, Sir Van. Salamat sa pamana ni lolo at salamat kay Tio. Dahil sa pangyayaring yon, ay narealize ko ang isang bagay na kung hindi pala para sa iyo ang isang bagay, ilang beses mo mang subukang angkinin ay may hahadlang. Paano kung may pinamana sa iyo ang mga magulang mo, pero hindi ari-ari ang bahay o lupa, kundi isang salita? Pamanang sumpa po, Sir Van. Ako po si Kimi. Taga La Union po ako. May nakwento ang mother ko sa akin na kung saan nagtanong kasi ako kung wala bang iniwang pamana ang mga magulang noon ng father ko sa kanya. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay may mga pamana ang mga kapatid niya, Sir Van, at si father ko lang ang wala. Tumingin sa akin si mama noon at ang sabi niya, meron naman daw pinamana ang mga magulang ni Papa sa kanya na kahit kailan, kahit gustuhin nilang burahin, ay hindi nila yun mabura-bura at parang sumama na rin sa buhay ni Papa ko yun. Isa raw yung pamanang sumpa, Sir Van. Tinatanong ko siya kung ano o paano naman sana maipapamana ang isang sumpa. Kaya dahil doon ikinuwento sa akin ni Mama ang nangyari. Taong 90s. Hindi na raw maalala ni Mama ang eksaktong buwan noon dahil matagal na. Pero buntis daw siya sa nakakatandang kapatid ko noon. Pumunta raw noon ng papa ko sa parang baryo na nila. Tapos kinabukasan ay bumalik daw si Papa at tinawag si Mama. Kasi may nagaganap daw palang padasal noon sa baryo at hinahanap siya ng lolo ko. Pagdating daw nila noon ay maayos naman daw. Wala naman daw kakaibang nangyari. Pero nakainom daw si Papa noon. Pumasok siya sa loob. Matapos ay magtitimpla sana ng kape. Pero wala raw asukal. Ang ginawa ni Papa ay yun po bang kutsara ipinalo niya yun sa isang lata ng gatas. Sumigaw-sigaw daw nun si Papa. Tapos marami siyang sinabi. Nagalit daw ang lola ko nun. Kaya nagkaroon sila ng kaunting sagutan ni Papa. Ang sabi raw ni Lola ay tawagin na ni Mama ang Papa ko at umuwi na sila. Kaya kahit hating gabi na nun ay umuwi na raw ang Mama at Papa ko. Kinabukasan, Sir Van,
Kinaumagahan lang noon, sumulpot daw ang lola sa bahay. Galit na galit daw siya kay Papa at umabot sa punto na talagang nagsagutan na talaga sila. Ang sabi raw nun ni Lola ay, "Kahit anong gawin mo, Fernando," which is name ng papa ko po. "Kahit anong gawin mo, hindi ka aangat sa buhay. Kahit pa buong araw ka sa initan sa paghahanap ng pera, ay hindi ka makakaalis sa putik na tinatapakan mo." Marami daw sinabi ang lola ko noon kay Papa na puro masasakit na salita. Umawat na raw ang mama ko noon at sinabi niyang bawiin ni Lola ang sinabi niya. Kasi parang sumpa na rin yun kung tutuusin. Pero hindi raw yun binawi ng lola ko. Sabi pa nga niya na hindi at magkakatotoo raw talaga yun. Matapos nun ay umalis na siya. Naging okay naman kalaunan ng mama at lola ko. Pero ang papa at lola ko ay halata raw ni mama na talagang iwas na iwas sila sa isa't isa. Hindi na nga raw gusto ni papa noon na bumisita sa baryo nila. Kahit pa may okasyon na talagang pinagtataka ni mama. Kasi kahit kaunting birthdayhan lang daw ay pumupunta agad doon ng papa ko. Sinasabihan daw noon ni mama ang papa ko na kung pwede ay humingi na siya ng pasensya kay lola. Para kung sakali man ay bawiin na ni lola ang sinabi niya kay papa. Natatakot daw kasi ang mama ko na baka magkatotoo yon. Dahil sa tradisyon nila mama ay yung parang salita ay nagiging sumpa na, lalo na kung masama yon. Sasama at sasama daw talaga yun sa tao at tatatak yun kung hindi binawi ng taong nagpataw ng salita ang sinabi niya. Pero hindi raw ginawa yun ni Papa. Naging mapagmataas daw siya at sabi niya wag daw maniwala si mama sa mga ganong bagay dahil wala naman daw mahika ang dila ni Lola na kung ano man ang binitawan niya ay magkakatotoo yon o mangyayari sa isang iglap. Ilang taon ding ganun ang komunikasyon nila Papa at Lola. Hanggang sa namatay nga po ang lola ko. Hindi pumunta nun ang papa ko at si mama lang daw ang pumunta. Matapos mamatay ang lola, ay doon na nga po parang nagsimula ang sumpa niya kay Papa. Sabi kasi ni mama, ay kahit pa may lupa naman sila noon, nagtatanim naman sila ng mais at nangingisda pa ang papa. Pero parang sobrang daling dumaan ng pera sa kanila. Parang naghihirap pa sila kahit na kumpleto naman silang kumakain 3 beses sa isang araw. Nagkanda utang daw nun ng mama dahil minsan yung ibang itinatanim ni Papa ay hindi lumalago. Tsaka kailangan din ni Papa nun ng lambat na ginagamit niya sa pangingisda. Kung minsan kahit na sobrang dami raw ng nakukuha ng kasama ni Papa sa paglalambat, ay nakakakuha lang daw nun ng papa ko ng higit 1 kilo lang ng isda na talagang kulang para sa kanila. Palagi raw nun napapanaginipan ni Papa ang lola, sabi ni mama. Na palagi raw paulit-ulit na naririnig ni Papa ang parang sumpa sa kanya ni Lola. Umiiyak daw nun ang papa ko sa panaginip niya at sinasabi niya raw na kung pwede ay bawiin na ni Lola ang pinataw niyang sumpa. Dahil sa talagang naghihirap na sila. Pero galit na galit daw ang lola. Umabot sa puntong nahirapan na rin huminga si Papa at muntikan ng mamatay. Mabuti na lang at nagising siya agad ni mama. Ayon daw sa kwento ni Papa sa kanya, ay sinasakal daw siya ni Lola at paulit-ulit niyang binubulong kay Papa na hindi raw siya makakaangat sa buhay kahit anong gawin niya. Nakapagtapos ang isang kapatid ko at 5 naman na kami ngayong magkakapatid. Pero kahit magbigay ang kapatid ko ng pera kila mama, ay parang hindi pa rin yun sapat. Sobrang bilis din kasi mawala ang pangangailangan namin sa buhay. Na kahit kakabili lang naman namin ng bigas o pangkusina, ay nauubos na agad yon ilang linggo lang. Ang sabi ni mama, ay kahit ano raw talaga ang gawin namin, ay mahihirapan kaming umangat. Dahil nga sa pinataw na sumpa ni Lola kay Papa. Hanggang ngayon, napapaisip ako, Sarban, na posible pala ang ganung pangyayari. Na kung minsan ay may mga salita na parang nagiging sumpa na hindi mo inaakala. Napapaisip ako na paano kaya kung hindi nag-away noon ng Papa at Lola ko at hindi yun sinabi ni Lola kay Papa.
Paano rin kaya kung hindi nagmataas ang papa at humingi ng tawad kay Lola? Medyo umangat naman kaya ang buhay namin ngayon, Sir Van. Ako po si Sheila May. Hayaan niyo akong magkwento tungkol sa isang pamanang iniwan sa mama ko. Ang akala ko talaga, kung nasa panig ka ng kabutihan, ay hinding-hindi ka kayang demonyohin ng kampo ng kadiliman. Pero hindi pala, Sir Van. Sa oras pala na manganib ang isang mahal mo sa buhay, ay hindi mo na maiisip pa kung kabutihan man o kasamaan. Ang importante ay makaligtas ka na ng buhay. May ate akong tawagin po nating Lamela. Maganda ang ate ko sa totoo lang. Dahilan na rin siguro para maging lapitin siya ng iba't ibang lalaki. Pero hindi po malandi ang ate ko at sadyang umiiwas lang siya sa gulo. Kung minsan ay kinakausap niya na lang ang mga manliligaw niya kasi nakakahiya naman at pumupunta sila sa bahay at doon nanliligaw. Kinakausap nila si mama at pinapaalam naman nilang manliligaw sila kay ate. Dahil nga po sa nangyayaring yon, ay minsan may nangaaway na sa ate ko. Sinasabihan nilang malandi raw ang ate ko dahil iba't ibang lalaki ang pumupunta sa bahay namin para ligawan siya. Sadyang mabait siguro ang ate ko, Sir Van, na kahit ganun ang naririnig niya, ay nginingitian niya lang at hinahayaan. Meron yung time na nainis na talaga ako at ako na mismo ang nakipag-away sa isang babae dahil sinabunutan niya ang ate ko. At sinabihang makajos daw kaming pamilya pero ang lalandi namin. Mabuti na lang talaga at inawat agad kami ng mga tanod. Balak pa nga naming sampahan ng reklamo ang babaeng yon. Pero sabi ni ate wag na raw at kami na lang ang mag-a-adjust. Ilang araw ang lumipas ay may common changes sa pag-uugali ng kapatid ko. Sa una ay hindi ko masyadong pinansin ang pagiging mainipin niya at pagiging aligaga. Dahil kung minsan ay gano'n naman siya, lalo na sa tuwing nakakarinig siya ng malalakas na tunog. O kung minsang paulit-ulit siyang tinatanong ay naiinis na siya. Pero habang patagal ng patagal kasi, Sir Van, ay mas lumalala na ang ugali niya na talagang ipinagtataka ko na. Hindi kasi gano'n ang pag-uugali ng kapatid ko. Yun bang palagi na siyang nabubwisit sa kahit maliit na bagay lang. At kung minsan sinasagot niya sila mama na talagang hindi na normal. Ayaw na ayaw niyang sinasagot ang mama at papa ko. Kung minsan nga ay pinapagalitan niya pa ako sa pagsagot-sagot ko minsan kila mama. Pero nagulat na ako kasi kaya na niyang sagot-sagutin si mama. Tinatawag pa nga niya nun si mama sa mismong pangalan at sinisigawan niya ng hoy. May time po na kumakain kami. Nakaupo lang kami at tahimik. Yung kutsara lang naman ang nag-iingay pero biglang sumigaw si ate. Ang sabi niya sa amin, itikom daw namin ang mga bibig namin dahil sa naririndi daw siya. Nagtinginan kami nila mama kasi wala namang nagsasalita sa amin. Tapos biglang ganun ang sasabihin ni ate. Unti-unti ay parang kumalma rin siya. Tumingin siya sa amin na parang nagtataka pa. Tapos sabi niya ay sorry daw dahil akala daw niya ay kami yung nagsasalita. Matapos yun umalis na siya. Dahil katabi ko lang ng kwarto ang ate, ay hindi nakatakas sa akin ang pag-iyak niya gabi-gabi. Kapag kinakausap ko siya kung minsan na mag-open up sa akin, kasi ganun kami sa tuwing may problema ay nag-open at nagvo-voice out siya sa akin. Pero ang sabi lang niya ay wag ko raw siyang intindihin. Dahil may problema lang daw siya sa financial at sa school. Nagtaka na agad ako. Alam ko kasing hindi kinukulang ang ate ko ng pera dahil may trabaho naman siya at wala rin naman akong nababalitaan na bumaba ang grades niya para sana sabihin na may problema talaga siya sa school. Hinayaan ko lang, Sir Van. Binigyan ko siya ng space para makapag-isip-isip na rin. Matapos, ilang araw lang, ay pansin ko na ang unusual changes na talaga sa kanya. Hindi na yun common dahil ang unang napansin ko ay naglalagas ang buhok niya.
Sa tuwing naaabutan ko siyang nagsusuklay sa salamin, ay nakikita kong may hawak-hawak siyang umpok ng kung ano at palihim niya yung ibabasura sa basurahan. Kapag tinatanong ko siya kung ano yon, ay sabi niya lang huwag ko na raw pansinin at hindi naman yun malaking problema. Kinutuban ako agad sa sinagot niya. Alam ko kasi kapag may nililihim ang kapatid ko sa akin o wala. Kaya may isang beses na nakita ko na naman siyang nagtapo ng kung ano galing sa salamin. Ay tiningnan ko na yun sa basurahan. At nagulat ako dahil umpok na yun ng napakaraming buhok. Sinabi ko na agad yun kay mama. Kaya sinubukan naming kausapin si ate kung ano nga ba ang nangyayari. Kung may boyfriend na ba siya dahil pansin din namin ang pagumbok ng tiyan niya. Baka kasi kaya nagkakaganon siya ay dahil buntis na siya. Doon na umiyak ang ate ko, Sarban. At ikinuwento niya ang palagi niyang na-experience. May mga bulong daw siyang naririnig kung minsan. Kahit na nakikita naman daw niya kaming hindi nagsasalita at nananakit na raw ang parte ng katawan niya. Maging yung buhok niya ay naglalagas na rin. May isang beses daw na nagpa-check up siya dahil sa maski siya ay nagtataka na sa pagbabago ng katawan niya. Pero ang sabi ng doktor ay normal naman daw lahat. Hindi naman daw siya buntis. Narinig kong nag-uusap noon ang papa at mama ko sa labas. Pagkatapos yun sabihin ni ate. Kita ko na agad ang itim na librong nasa kamay ni mama. Ang sabi ni mama kay papa na kung hindi pa raw siya kikilos ay posibleng hindi na lang daw kulam ang ipataw sa ate ko at baka patay na siya. Nakilala ko na agad ang hawak niyang libro. Yun kasi yung pamana ni Lola sa kanya bago siya pumanaw. At sasabihin ko lang po na ang ipinamana ni Lola kay mama na libro ay hindi po Bible o normal na libro lang, kundi isang librong naglalaman ng itim na karunungan. Ayaw na ayaw ni mama na hinahawakan ng librong yon. Sabi pa nga niya sa amin noon na wag daw naming pakikialaman ng librong yon dahil sa kampon lang daw ng demonyo ang gumagamit noon. Pero siguro dahil sa nangyayari kay ate ay nakita ko si mama nung gabing yon mismo sa kung saan namamalagi noon ang lola ko kung gumagawa siya ng pangkukulam. Naroon ang mama ko, Sarban. Nag-uusal ng kung ano. Nagtirik ng kandilang itim. Nagtindigan ng balahibo ko sa mga binibigkas ni mama. Para ko kasing nakikita ang galaw nun ni Lola. Ganun kasi ang style niya noong nasilip ko siya minsan. Dahil na rin sa kuryosidad ko. Kita ko kung paanong nanginig ang mama ko, Sarban. Habang parang may nilalabanan. At may hawak na yun po bang manika. Tapos ay tinutusok-tusok niya. Nagmumura pa siya nun. At sinasabi na kung hindi raw tatanggalin ni Angelica ang kulam na pinataw niya kay ate, ay magpapalipad hangin siya at sisiguraduhin na mamamatay si Angelica. Si Angelica po, Sarban, yun po yung babaeng sumabunot kay ate. Hindi na lang ako nagsalita at tinikom na lang ang bibig ko. Umalis ako agad. At sakto namang nakasalubong ko ang papa ko. Nagkatinginan kaming dalawa at nakita kong namumula yung mata niya habang nakatingin din sa kung saang nagsisimulang mangulam ang mama ko. Tinanong niya ako kung tapos na raw ba ang mama ko sa ginagawa niya. Umiling lang ako noon tapos ay umalis na ako. Siguro mga sumunod na araw lang ay medyo umayos-ayos na raw ang katawan ni ate. Para daw siyang naginhawaan. Ang sabi lang nun ni mama na mabuti raw yon dahil sa ilang beses daw niyang pinagdasal na umokay ang ate. Nanahimik ako. Nakatingin lang ako kay ate habang hawak siya sa kamay ni mama. Unti-unti rin, Sarban, ay kita ko na talaga ang pagbabago ni ate. Nagtutubuan na rin ang buhok niya. Sabi nga ni ate na pumunta raw kaming simbahan dahil magpapasalamat siya. Pero tumanggi si mama. Paulit-ulit siyang nagrarason sa tuwing inaaya namin siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Kinausap ko ang mama ko. Hindi naman siya nagulat nang sabihin ko yon dahil alam niya raw na nakikita ko siya sa ginagawa niya.
Paulit-ulit siyang umiyak at sinasabi na kahit gustuhin na raw niyang itapon ng libreta at bumalik ulit sa pagiging relihiyosa ay hindi na raw niya magagawa. Yun ay dahil lang parang itim na gabay daw nun ni Lola ay kumapit na sa kanya. Sa ngayon, Sir Van, natatakot na ako. Ang sabi kasi ni Mama sa akin ay kung mamamatay daw siya, ay kailangan din niyang ipasa ang libreta sa isa sa amin ni ate para hindi maputol ang koneksyon namin. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po.